Yes, hello guys, good afternoon. This is the continuation of our introduction to criminology. This will be a part 27 of my video presentation. Since iba na yung gamit kong application regarding this matter, OBS na po ang gamit natin, kaya medyo malawak na o malaki na yung captured video na pwede kong malagay dito sa aking video presentation. Okay? So it means mahaba na rin yung oras natin para sa pag-aaral dito sa introduction to criminology. Kaya make sure guys na manood kayo dito para tuloy-tuloy din yung mga kaalaman na pumapasok sa isip niyo. O tuloy-tuloy din yung mga kaalaman na dapat pumasok talaga, kasi kapag hindi nyo masyado pinocus o hindi nyo kayo masyado na focus dito sa ating subject matter, I know that you have a lot of subject also, but in our subject matter we need to know every details. Kaya dapat guys, kung dito ay napunta na kayo, make sure to write down your year and section and also your full name, no? Para makita ko naman na nag-effort kahit pumunta lang man dito, no? And hindi ko naman kasalanan kung hindi rin kayo manonood, kasi this may be my presentation on asynchronous class na tinatawag natin, at ito rin yung magsisilbi nating guide para sa pag-aaral nating mga kaibigan. Okay? We proceed guys. We have various study of human behavior and mind relation to the causes of the crime. Nandito na tayo guys sa subject na to. Okay? August Acheron, in his book Wayward Youth in 1925, argued that the causes of the crime and delinquency are the faulty development of child during the first few years of his life. According to August Acheron guys, nagkakaroon daw ng epekto sa isang bata at nagkakaroon ng crime ang isang bata because sa unti-unti niyang paglaki o sa first few years niya na nabubuhay sa mundo, ay nakikita na kagad na mayroong faulty development sa isang bata. Ayan yung sa ginawa ni Wayward Youth, Wayward Youth na book na ginawa ni August Acheron. As a child, the human being normally follows only the pleasure impulses instinctively. Pag sa isang bata daw guys, normally daw ang pinapalo lang nito yung pleasures. Ibig sabihin ng pleasures, mas gusto niya yung mga kasayasiyang bagay. Hindi niya iniisip yung problema, kaya nga bata eh. Soon he grow up and find some restriction to this pleasure. These impulses must be controlled. Kapag dito nga daw sa pagkakaroon ng bata, ang tingin ng bata, kapag nakita niya matanda na gumagawa ng mali, tama to sa patingin ng bata. Kaya pag gumawa kayo ng mali guys sa harap ng bata, that will be reflected to the child itself. So it means, kapag gagawa kayo ng mga mali, tama to sa paningin ng bata, pero hindi alam ng bata na mali pala yun. Kaya make sure that if you have a child or if you have a brother or sister, make sure that become a good example, no? Para hindi naman kayo tularan ng mga yan. Para tularan kayo kung mabuti kayong mga ate, kuya, di ba? Kasi kapag binigay niyo sa kanila ay mali, paglaki niya, mali rin ang malalaman nila. Mali din ang magiging development ng kanilang utak. Yan. Di ba? The faulty development of the child. Diyan nagsisimula yan. Okay? Abraham David, Crime and Human Mind in 1945. He explained that the criminal behavior can be calculated using this formula. Ito formula to guys. May math tayo dito sa criminology. Don't worry, yung mga mahilig sa math yan. Crime-inducing situation, mental emotional resistance, crime tendency, criminal behavior. Ito yung math sa ating subject matter na criminology guys. Yan. Crime-inducing, CB, ano to? CAS, MER, the MER, MERT, the criminal tendency, the criminal behavior. CB equals CT plus CIS dash MERT. Ano ba yung mga yan? Makikita natin dito yan. Introduce the theory of general emotionality. Si Cyril Bert naman, inintroduce niya guys kung ano ba yung theory ng general emotionality, no? According to him, many offenses can be traced instinctively drive. ID. Meron kasi tayong ano guys, id, ego, superego, ID, instinctual drive. Ito yung nagagawa ng tao because is emotion, naaagawa ng crime na tinatawag natin, because hindi niya makontrol yung emotionally, no? Emotionally disturbed siya, na hindi niya na makontrol yung kanyang kakayahan na maging normal na tao. Depende. Young delinquent in 1925. An excess of the submissive instinct account for the tendency of many criminals to be weak, willed, or easily led.
Fear and absconding may be due to the impulse of being feared. Kaya lang naman nagkakaroon ng crime o nagkakaroon ng hindi maayos na pagkakaunawan because nga sa takot, because hindi niya mapigilan ang kanyang sarili, emotionally disturbed na siya, doon nagkakaroon ng hindi maayos na situation or hindi maayos na pumapasok sa isip niya. Kaya siya gumagawa ng crime na tinatawag natin. Callous type of offender may be due to the tendency in the primitive emotion of love, an excess of the instinct of the hate. Yan. According sa callous type naman guys, ang isang offender o isang tao na nakakagawa ng crime, ang tendency daw nito guys is because of the passion or because the emotion itself, no? Pinag-aralan natin ng iba't ibang uri ng kriminal. We have crime by passion, we have a situational criminal, episodic criminal, and other type of criminal. This will be include that the passion or the love that itself to our loved ones, na hindi natin makontrol ang ating mga emotion, that will be considered na ito ang magtutulak sa atin para gumawa ng masama. Kaya make it sure to yourself guys na kaya nyong i-handle yung situation, kaya nyong i-handle ang yung emotion, because if you are going to become a law enforcement someday, somehow, you become a future law enforcement, a police officer, a BGMP officer, a Bureau of Fire Protection officer, and other law enforcement agency. You need to control your emotion in order to do your job properly. Ika nga, maximum tolerance. Kahit anong sabihin nila, kahit anong iparamdam nila sa'yo, you need to have a maximum tolerance. It depends na lang kung ito ay masyado ng garapal o talagang binabastos ka na. Diyan na papasok ang ating direct assault. Kapag ikaw ay nasaktan na, pwedeng lumaban ang ating mga otoridad, no? Kasi ito ay hindi dapat nagkaroon ng masamang imahe o kaya usurpation of authority. Kapag masyado ka nang binastos, minura ka na, you can have an immediate action regarding that matter, no? Lalo na ngayon, pandemic, maraming mga tao talaga na hindi marunong sumunod. That's the reason why we need to follow the orders. That's the reason why we need to become a maximum tolerance, no? Alam dapat natin sa sarili natin kung kailan at kung saan lang tayo didistansya o kailan lang tayo action. Because lahat, kung sasabihin sa inyo mga kaibigan, na lahat ng ginagawa ninyo ay will be reflected to yourself, no? Kung gumawa kayo ng mali, magre-reflect yan pagdating sa buhay ninyo. Okay? Healy individual delinquency claim that a crime is an expression of the mental content of emotional discomfort. Personality demands of pain, and the pain is eliminated by substitute behavior, which is delinquency of the individual. According to Healy or individual delinquency, ang kanya-kanyang tao ay may kanya-kanyang emosyon na nararamdaman. It's either you control your emotion or the emotion itself control you. No? Magpapakontrol ka ba sa emotion mo? O hayaan mong kontrolin ka ng emosyon? O hayaan mong ikaw ang kumontrol sa sarili mong emosyon? No? How you express yourself? How you express the pain that you feel it right now? Paano mo ito malalabas? Paano mo masasabi sa ibang tao na kaya mong mag-handle ng mga ganung bagay? Okay? Bromberg, Crime and the Mind, 1948, claimed that the criminality is the result of the emotional immunity. According to Bromberg, ang emotion daw they have a big impact kaya kung bakit nagkakaroon tayo ng criminality na tinatawag. Which is totoo, di ba? We have crime by passion, na sa sobrang galit mo, sa sobrang selos mo, nakakapatay ka ng tao. Yan, diyan papasok yan. Emotional. Person who is emotional matures when he has learned to control his emotion effectively, and who lives at a peace with himself and harmony with the standard of conduct which are acceptable to the society. Ang isang tao ay masasabi nating matured enough, o isang tao ay masasabi nating na isang matinong tao kung kaya niyang kontrolin ang kanyang emosyon. Tama po ba? Yes guys. Kapag kaya niyong kontrolin ang emosyon niyo sa ibang tao o kahit kanino pa yan, ma-handle niyo yung situation nang walang nasasaktan ng ibang tao, di ba? Kasi guys, kapag hindi niyo nakontrol ang emosyon niyo, the effect itself is bounce back, babalik sa inyo yan, lalo na kung kayo ay nasa serbisyo.
you need to control your emotion so that you can protect and preserve the society kung kayo ay magiging law enforcement someday. An emotionally immature person rebel against rules and regulation. Yes, ang isang taong hindi kanya kayang sundin o hindi kayang kontrolin ang kanyang emotional na pagkatao ay they have a big impact to the organization na sinalihan mo, no? Tend to engage in unusual activities and experience a feeling of guilt due to inferiority complex. Pag sinabi natin ganito guys, you cannot control yourself, you cannot engage to pag yan guys, kung ikaw ay isang immature pagdating sa emotion mo, you cannot follow the rules and guidelines pagdating sa organization. You cannot follow the activities that we have today or that we have in every meetings, because kung nasabihan ka na hindi maganda ng teacher mo na yan, may nasabi lang sa'yo tapos mapipikon ka na, magmumura-mura ka na dyan, that will be considered an immature person. If you are good enough to become a college student, you need to control your emotion. Kasi minsan talaga, meron nasasabi ang ibang professor natin na hindi naman kaaya-aya. Pero you need to control your emotion so that you can survive in our courses. Because guys, criminology ang kinuha nyo. All the professor, sometimes, somehow, all the professor in criminology say it what they want. They are very, they are very true to themselves na kung anong sabihin nila, yun talaga guys, yung totoo. Kaya make it sure to control your emotion. Okay? Sigmund Freud. According to Sigmund Freud guys, ito papasok na si ego and the id, yung instinctive drive na kanina pa natin nababanggit, ego and the id in 1927. The psychoanalytic theory of human personality and crimes. Ito yung pinag-aralan ni Sigmund Freud. The psychoanalytic theory of human personality and crimes. As you can see guys, no, nandito na si human behavior. Ito ay isa sa mga subject ng ating criminology courses. Pagdating nyo ng third year o fourth year, third year, second year, yan, papasok si human behavior. Isang subject yan guys. Napakatindi sa introduction. Pero sa akin lang, introduction lang. Kaya papaalala ko lang sa inyo kung ano yung mga pwede nyo pag-aralan in the future. Id. Ano ba si instinctive drive guys? Impulsive or instinct of social drives. It contains that it is inherited, which is present at birth. Yung instinctive drive na tinatawag natin, simulat sa pool na pinanganak ka, meron ka na yan. Depende na lang kung kailan lalabas. Okay? A newly born infant entered the world with an energy reservoir of instinctive biological drives which is uncontaminated by external reality. Ang isang bagong panganak na sanggol ay meron na talagang id na tinatawag natin. At this point, the human being is prepared to behave only in terms of the pleasure principle towards the discharge of his instinctual energies. Selfless violence and antisocial wishes are a part of the original instinct of a man. Ang paggawa ng masama, ang pagiging violente ng isang tao ay part na ng pagiging isang tao. Kung ikaw ay hindi marunong magalit, kung ikaw ay laging kalmado lamang, parang may mali rin sa'yo, no? Napaka-perfecto mo naman kung ganun ka. Lahat ng tao guys dumaan sa galit. Lahat ng tao guys ay nagagalit, no? Ibig sabihin na hindi ko naman sinabing nagagalit lahat. Pero merong mga taong galit na nagagalit talaga. Pero they control the emotion. Pag sinabi nating instinctively drive guys, nandito na yun sa'yo, simulat pagkabata pa lang. Ikaw na yan. Kung paano mo gawin yung sarili mo, kung paano mo kontrolin yung sarili mo, di ba? Ito pagdating sa akin is sexual desire. Iba pa yan guys, libido. Yung libido na yun, pag sinabi natin libido, ito yung sexual desire sa isang tao na parang libog. Ito yung parang libog mo sa pagkatao mo. Okay? We have ego. Form as a part of man's physical organization between his sensory stimuli on the hand and his motor activity on the other. The ego operated on the basis of expediency. The question, whether right or wrong, safe or dangerous, permitted or prohibited, does not play an important role. The child begins to acquire awareness of oneself self-distinct from the environment. Decisions are reached in terms of his reality principle. Pag sinabi nating ego guys, ito yung parang natapakan yung pride mo, natapakan yung pagkatao mo, parang may mali sa nangyari.
Naapekto yung ego mo. Magkakaiba kasi yung guys eh. May ano tatlo yun eh. Ego, id, super ego. Tatlo yan. Meron pang super ego. Pag sa, meron dyan kasi sa ego, yung conscience, correct me if I'm wrong, kasi ba ano natin, pag-aaralan pa natin yan. Medyo nakalimutan ko lang. Yung sa ego, super ego, tapos id. Magkaiba yan. Makikita natin yan. Yan, si super ego pala. Ayan, si super ego pala si conscience. Si ego naman, ito yung emotion mo. Kumbaga, kung ito yung parang natapos mo na gawin. Tapos si super ego naman, ito yung conscience naman. Yung nagawa mo na, tapos ito naman yung konsensya mo, guys. Kunyari, nakagawa ka ng mali dahil sa ego mo, di ba? You cannot control the ego. No? Hindi mo na control yung ego mo. Nagawa mo yung mali. Gusto mo mag-sorry, nakonsensya ka. No? Kung napatay mo pa, no? Yan, pumapasok si super ego, guys. Kumbaga parang dito guys, si ego at si super ego, we consider that as si ego yung angel, si super ego yung devil, no? Ay hindi, baliktad pala. Si super ego yung si super ego yung conscience mo, konsensya mo, ito yung angel mo. Yung si ego naman, ito yung parang nagtutulak sa iyo na gumawa ng masama because of your pride, di ba? It is the role of the agency outside the home which tries to control the ego. Yes, you need to control your ego in order to survive, in order to be a good citizen of in order to be a good community or citizen of the Philippines. The superego and may be represented by the voice of the God, moral truth, commandments of society, go for the whole will of the majority, cultural convention, and other rules. Yes guys, tama. Si superego, your angel. Si ego, yung devil mo. Depende na lang guys kung paano mo kontrolin si ego. No? Kaya nga hindi si superego para ikaw ikalmahin. Ipakalma ka niya. Kalma ka lang kaibigan. Huwag mong idaan huwag mo idaan sa dahas o huwag mo idaan ang kamay. Huwag mo idaan ang batas sa iyong kamay. May mga ganung bagay, di ba? Okay. Sigmund Freud guys, ito, pa-explain natin. The ego and the naulit lang guys, no? Okay, pero ito yun. To become normal, there must be proper balancing of the above-mentioned components. Para maging normal tayo, kailangan natin makontrol si id, si ego, and super ego. Si id guys, si instinctive drive, ito yung sexual desire mo din sa sarili mo. Sa madaling salita, pwede rin to maging libido. Ito yung libog mo sa sarili mo. Imbalance of disharmony may take the individual neurotic. Kung hindi natin mabalance si ego, si ego, super ego, tapos si id, this will be resolved for neurotic, no? Para neurotic guys, para mababaliw kayo dyan. Kaya make it balance, no? Kailangan nyo i-balance ang sarili ninyo. Kailangan nyo i-balance yung tatlo para maging normal kayo. No? It is the super ego is deficient or improperly developed. Then the ego will dominate. Kung hindi properly develop si super ego, your conscience, ang ego ay magdo-dominate. Ibig sabihin, mas mangingibabaw si ego. At kapag nangibabaw si ego guys, will dominate, then the person may become impulsive or aggressive, making them more prone to commit a violent crime. Kapag nangibabaw si ego natin guys, this will be effect to yourself. At kapag siya'y nangibabaw, you committed a violent crime or any crime na pwede mo makomit because you cannot control your ego. You always remember, you have to control your ego in order to become a normal person. Okay? The general index of criminality. The criminosynthesis explain the reason why a person may commit a crime or inhibit himself from doing so under the following condition. According naman sa the general index of criminality, meron daw mga pag-aaral o meron daw mga explanation kung bakit ang isang tao ay nakakakomit ng crime na tinatawag natin. Okay? Need for frustration. The person before committing the crime is likely to feel unhappy, unsatisfied, resourceful, or angry about something in particular or about life in general. Ibig sabihin guys, if you are frustrated to yourself, for example, meron kang ginawang bagay na ginawa mo naman lahat ng best mo, pero na-frustrate ka kasi ibang resultang nakuha mo. No? You are not contented to what the result, kung ano yung lumabas na resulta. Kaya na-frustrate ka. For example also, pagdating sa criminality,
meron tayong seaman, tapos nandito yung babae sa Pilipinas. Si babae nakapaghanap ng iba because hindi sa tagal umuwi ni seaman, almost taon na, hindi pa nakakauwi, na-frustrate siya guys. Naging naging unhappy siya, naging unsatisfied siya. Gumawa siya ng crime na tinatawag natin para malabas niya yung galit niya, malabas niya yung frustration niya sa sarili niya. Diba? The best example also, if you are graduate of criminology, or tapos kayo ay bumagsak guys, tapos ilang beses na kayo nag-e-exam, yan, papasok si frustration. At magiging dahilan ito para paano mo ba makontrol yung ego, super ego, and id mo, no? Mas magiging ibabaw ba si ego sa'yo? Yan yung tanong dyan. Okay, internal inhibition. It refers to all types of internal forces which may prevent a person from committing a crime. These forces may be the person's conscience or his principle, or his sense of the self-respect or the particular conception he has of himself, of a sense of guilt or remorse than he may experience. Pag sinabi naman natin kay internal inhibition, parang dito rin guys, ito may mga forces o nagtutulak sa isang tao na gumawa ng crime, no? Ito yung conscience siya rin, or his conscience o self-respect niya sa sarili niya. Ito yung mga nagtutulak para gumawa o hindi, para pigilan yung crime. Pero meron din mga internal forces na nagbibigay daan o nagbibigay liwanag para ikaw ay gumawa ng crime. Pero karaniwan pag internal inhibition, which may prevent a person from committing a crime. Ibig sabihin, pinipigilan natin gumawa ng crime na tinatawag natin. Kasi nga nandito si conscience na tinatawag natin. Self-respect, respeto mo sa sarili mo. Lagi mo naiisip kapag gumawa ka ng mali sa kapwa mo, this will be reflected to you also. Lalo na sa mga taong may pinag-aralan. Kapag gumawa kayo ng mali, tapos yan, magiging reflecto pagdating ng future event, no? Kaya make it sure to yourself that you can handle your emotion, no? Okay? External inhibition. This refers to all types of external forces which may prevent an individual from committing a crime. These forces may be produced by the thought that the person may be get caught if he commit of the crime or sentence of prison for a given number of years or disgrace in the community or punished in some other ways. Ibig sabihin kay external inhibition, pinipigilan kanyang mag-commit ng crime o piniprevent yung isang individual na mag-commit ng crime because naiisip natin kapag gumawa tayo ng mali, this will be they have a consequences for each action. Naisip natin baka makulong ako na ito pag nag-commit ako ng crime, mahabang panahon yun pag nakulong ako. Tapos naisip natin hindi na ako matanggap ng komunidad ko, hindi na ako matanggap ng pamilya ko pag nakulong ako. Yan yung mga ganyang external inhibition. Naiisip ng tao, napipigilan ng isang tao gumawa ng crime because naiisip niya yung mga possible result o magiging result talaga kapag gumawa siya ng crime na tinatawag natin. Contact with reality. This refers to the extent to which a person can learn from his past experience, especially his past mistake, as well as to the extent to which he can evaluate accurately the present situation and foresee the consequences of his present action in relation to his future. Ang isang tao guys, nagiging matino o mas nagiging mature yung isang tao kapag nakagawa siya ng mistake in life, no? Sabi nga nila, ang bawat pagkakamali ng isang individual o ang bawat pagkakamali ng isang tao, ito'y nagiging silbing aral upang para hindi na ulit-ulitin yung pagkakamali mo, no? Lahat tayo nagkakamali guys, lahat tayo. Walang kahit sinong tao na hindi nagkamali sa buhay niya. Na hindi kayo nagkamali, imposible. Lahat tayo nagkamali. Pero sa bawat pagkakamali natin, always remember guys that does this be a lesson to us. Kaya kapag nagkamali kayo, make sure na itama nyo kaagad, no? Gawan nyo kaagad ng solusyon. Hindi yung pag nagkamali kayo, dadagdagan nyo pa ng isa pang mali. Tandaan nyo guys, kahit kailan hindi naging tama ang isa pang pagkakamali. Kailangan kung gusto mo masolusyonan ang iyong pagkakamali, gumawa ka ng tama sa sarili mo. So that para sa reality ng buhay ay makasunod ka. Hindi yung parang nalalayo ka na sa sistema, di ba? Situational crime potential. This refers to the cultural opportunity to commit the crime. That is to the easiness or possibilities to commit a crime,
offered given places, situation, person, or environment. Pag sinabi naman nating situational crime potential, guys, ito yung mga situation na nagagawa mo lang ang crime because of the situation. For example, hatak ng kaibigan, mga adik yung mga kaibigan mo, o mga yan sa kultura ninyo o sa tradition ninyo. Mayroong mga tradition sa area ninyo, guys, makakagawa ka talaga ng crime na tinatawag natin. Kung hindi mo kayang i-control yung situation, kung hindi mo kayang, pag nandun ka na sa sitwasyon na yun, hindi mo kayang kontrolin ang iyong emotion, paano ka makakatakas sa ganung bagay, no? Paano kapag pag niyaya ka ng kaibigan mo mag-drugs, magda-drugs ka ba? That's the reason why that the situational crime potential is very malawak, guys, no? Maraming mga bagay na magbibigay sa iyo ng daan upang ikaw ay gumawa ng crime. Pero marami din mga bagay na magbibigay sa iyo ng daan kung paano mo mapagilan na gumawa ng krimen na tinatawag natin. Kaya make it sure to yourself how to control o how to pumili ka. Diba? Pumili ka ng taong sasamahan mo. Kapag mali ang ginawa sa iyo, pag mali ang pinakita sa inyo, make it sure na itama yung mga ginagawa niyo. Okay? We have potential satisfaction. This refers to balancing gain loss that a person may experience if he commits a given crime. If a person has nothing to lose, he is more like. Ang isang tao, binabalance niya yung potential o binabalance niya yung mawawala sa kanila. Diba? Tama naman, diba? Binabalance niya. Pero pag ang isang tao, pag alam niya sa sarili niya na wala naman talaga mawawala sa kanya, this will be result. No? So, for example, inisip niya na magnakaw, no? Pero inisip niya yung pamilya niya. Magnanakaw siya sa bangko. He commit a crime, pero inisip niya yung pamilya niya. Yung balance nga, potential satisfaction. Kung ano yung magiging result, no? Matutulungan niya. Pero the result itself, kung ikaw talaga yung walang mawawala sa iyo, yung todo bigay talaga, ginagawa niya lahat ng mga kaya niya na makakumit siya ng crime na tinatawag natin. Gain, kung ano yung makukuha mo at ano yung mawawala sa iyo. Kapag ang tao, pag alam niya sa sarili niya na walang mawawala sa kanya, talagang sinusugal niya. Gumagawa siya ng paraan kung paano gumawa ng crime. Okay, we have mental disturbance as causes of crime. Meron tayong mga iba't ibang uri na mental ng isang estado ng isang tao kung bakit ang isang tao ay nakakagawa ng crime na tinatawag natin. Okay? Mental deficiency. Ano ba yung mental deficiency, guys? A condition of arrested or complete development of the mind of system before the age of 18, whether arising from inherent causes of induced by disease or injury. Mentally deficient person is prone to commit a malicious damage to property and unnatural sex offenses. They may commit violent crimes, but definitely not crime involving the use of mentality. Ang isang taong mayroong mental deficiency, ang kanyang kapasidad ng utak niya, guys, incomplete pagdating ng 18 years old. Ibig sabihin, hindi pa talaga kumpleto ang kanyang pag-iisip, hindi niya pa alam yung tinatawag nating discretion. Yung discretion, guys, yung hindi mo pa alam kung ano yung tama sa mali, kung ano yung dapat mong gawin pagdating na nandun ka sa oras na yun. Karaniwan din ang nagagawang crime nito, guys, yan, yung malicious damage to property. Ibig sabihin, pwede siyang maging arsonist. Pag sinabi nating arsonist, pwede siyang magsunog-sunog ng kung ano-anong bagay dyan kasi parang masaya siya pag nakakita siya ng sunog. That will be a mental deficiency of a person. Also, ay yung sex offenses na tinatawag natin, yung rape cases natin, no? Kasi nga hindi niya alam kung hindi niya alam kung ano yung mga sex na yan, na-curious siya, ginawa niya, no? Hindi niya alam na mali pala yun. Akala niya pwede lang maipag-sex kung kani-kanino. That will be considered a mental deficiency of a person. And that's the reason why the people commit a crime na tinatawag natin. Idiot. Makikita niyo sa sarili niyo, guys, kung ano ba ang anong mental status niyo dito, no? Okay? Idiot, guys. A person whose case there exists mental defectiveness is such a degree that they are unable to guard themselves against common physical dangers. Their mentality is compared to a 2 years old person. If you are idiot, guys, yan, makikita nyo na ba? Makikita na ba kayong mga parang special, no? Pero they are not idiot, guys, but also not also, no? Hindi ko, kasi meron silang kakayahan talaga sila, guys. Meron silang mga iba't ibang mga kakayahan. May mga iba't iba silang talino.
no? Minsan pa mas matalino pala sa atin, mataas ang kanilang IQ. Pero yung ano nga lang, yung pag-iisip nga lang, medyo bata. Sa idiot guys, makukonsider natin if you are 2 years old person, that will be considered as an idiot. Okay? A person whose case there are exists mental defectiveness. Ibig sabihin, merong mali sa utak mo. You consider as an idiot. At ang iyong pag-iisip ay 2 taon lang, no? Yun yung pag-iisip mo. Imbecile. Kapag imbecile naman, is a person whose case there exists mental defectiveness, which thought not amounting to the idiocy, is yet so pronounced that they are incapable of managing themselves or their affairs. Their mentality like a child of 2 to 7 years old. Kung sa idiot guys, ang kanyang mentality ay 2 years old. Ka-imbecile naman, hindi naman natin siyang may itutulot kay idiot na sobrang 2 years old na talagang utak niya. Dito ka-imbecile, 2 to 7 years old, yung capacity ng utak niya. No? Yan yung consider natin as imbecile. Ano naman yung feeble-minded guys? Is a person whose case there exists mental defectiveness, which thought not amounting to imbecility, is yet so pronounced that they are require care, supervision, and control for their own or for their protection of other, or in the case of the children, they appear to be permanently incapable by reason of such defectiveness or receiving proper benefit from the instruction in ordinary schools. Pag sinabi nating feeble-minded naman guys, these cases mental defectiveness din siya, pero not amounting to imbecility, no? Kailangan lang ng konting tutok, no? Konting pagmamalasakit sa kanya. Kailangan lang natin siya idaan sa tamang proseso. Baka pwede pa naman ma-resolve yung pagiging feeble-minded na tinatawag natin, no? Kasi guys, kapag ang isang tao ay nasusupervise na maayos, lalo na yung mga tinatawag nating idiot, imbecile, feeble-minded, they can survive to our society, no? Makasurvive naman sila, basta i-guide lang natin sila na maayos. Hindi yung pag nakakita kayo ng kung ano-ano, ay aasarin nyo pa, ay idiot ka, imbecile ka, wala kang utak, wala kang silbi, mga ganon. Wag, make it sure to balance itself. Oh, make it sure to become a good example, no? Okay? Meron tayong tinatawag na moral defectiveness. Is a person wherein a mental defect exists, coupled with the strong vicious of criminal propensities, and who require care and supervision and control for their own or for the protection of others. Pag moral defectiveness guys, ibig sabihin nito guys, meron tayong mga co-fold o meron tayong mga tinatawag na strong values kung bakit tayo nakaka-commit na crime na tinatawag natin. Sa moral defectiveness guys, like I said, they need proper care, proper supervision, proper control, na paano ba sila makokontrol, no? Para mapabuti rin naman sila. Lahat naman na nabanggit ko guys, idiot, imbecile, feeble-minded, moral defectiveness, they can survive to our society, but also they need guidance, no? Hindi porket nakakita kayo ng mga ganyang bagay guys, o mga ganyang tao, huwag kayong mapangasar, kasi meron talagang ganyan. Bagkus, bigyan nyo maging guys, maging aral sa inyo na maswerte kayo na buhay kayo sa mundong ito na hindi katulad nila, no? You are very very blessed. Kaya magpasalamat kayo kasi kung kayo man ang lumagay sa katayuan nila, mahirap 'yun. Okay? Schizophrenia. Ano naman yung schizophrenia na tinatawag natin, guys? This is sometimes called dementia praecox, no? Pag nakarinig kayo ng schizophrenia, guys, pwede natin siyang tawagin dementia praecox, which is form of psychosis, magkabaliw din, characterized by thinking, intellectual function are well preserved. The personal appearance is dilapidated, and patient is liable to impulsive acts destructively and may commit a suicide. Karaniwan guys na mayroong schizophrenia, yung mga tao, kasi itong mga tao, pag may psychosis ka, meron ka mga bagay na hindi nakikita ng normal na tao. Yan yung mga dementia praecox natin. Because of the fatigue, because of the emotion that he cannot handle itself, no? They will be categorized na pwede ka maging baliw dito. But we make it sure to yourself kung ano yung intellectual property mo o intellectual intelligence mo, no? The personal appearance guys ng isang tao. Kaya ito yung patient kasi live ang karaniwan kapag nakikita natin yung mga schizophrenia, makikita niyo naman sa ano nila, yung pagkatao nila, nakikita mo
Tapos karaniwan guys, ang may schizophrenia, they are very prone in terms of the suicide, no. Mas madala sila mag-suicide kasi they cannot handle the reality. They cannot handle the hindi na nila ma-handle kung ano ba yung nangyayari talagang totoo sa buhay. Okay? Compulsive neurosis. We have compulsive neurosis. This is the uncontrollable or irresistible impulse to do something. Pag sinabi natin compulsive neurosis, guys, meron ka mga bagay na hindi mo na talaga makontrol, no? For example, ikaw ay libog na, no? O ikaw ay, guys, yung hindi mo na makontrol yung sarili mo na magnakaw. Yan yung tinatawag nating uncontrollable and irresistible na impulse ng isang tao na categorize sa ating compulsive neurosis. Yung mga compulsive, no, hindi na nila makontrol sa sobrang kaba niya kanila kung sino-sino nang pinagre-rape nila, ni-rape pati aso ng kapitbahay nyo, no. Yung may mga ganung bagay, guys, pati manok ng kapitbahay nyo, ni-rape na, no. Yan yung mga ganyan, no. Meron talagang ganyan, yung compulsive na hindi na nila makontrol yung sarili nila. Tapos meron pa nga sa mga balita yata, nakita nyo. Kasi nilabas niya yung puwet niya, nalibugan ako eh. Kaya nirape ko na siya, di ba? So, wala na finish na, tapos na, di ba? Mga ganun. Mga baliw na naka-drugs, no? Kaya our President Duterte is very hang drugs kasi karaniwan kasi na nakaagawan ng rape cases ay yung mga nakadroga talaga. Tapos ang kanilang rason na hindi daw nila alam ang pangyayari. Hindi mo pwedeng hindi sabihin na hindi mo alam ang pangyayari kung tapos na ang nangyari, no? Lalo na kung na-committed mo na yung crime. Kasi karaniwan guys, kaya lang naman kasi nagiging mas, ang droga kasi guys, kapag once na nakatikim kayo niyan, according to the research and according to the study, the impairment of your brain is ibang-iba. Mag-iiba kasi yung paningin mo dyan, mag-iiba yung paniniwala mo dyan, mag-iiba yung paligid mo dyan. Yan yung epekto ng droga. Okay? There may be an active desire to resist the irrational behavior, prevented by the unconscious motive to act out his difficulty or to suffer miserably in his fear. Pag sinabi natin kasing irrational guys, ito yung mga bagay na hindi mo na makontrol yung sarili mo, na nakakagawa ka ng mga crime na hindi mo pinag-iisipan. Kapag rational kasi, ito yung deliberate thinking mo pa. Kahit pa paano, pinag-iisipan mo pa yung mga bagay na gagawin mo. O nag-iisip ka pa ng bagay kung paano ka makakakumit ng crime nang hindi nahuli. No? Ang rational, nag-iisip ka pa. Pag irrational, hindi ka na nag-iisip. Kaya nga irrational. Okay? We have psychopathic personality guys. This is the most important cause of criminality among youthful offenders and habitual criminals. Ito ay isa sa mga dahilan o most important point kung bakit ang isang tao ay nagiging criminal. Itong psychopathic personality. It is characterized by invital level of response, of lack of conscious, deficient feeling of affection to others, and aggression to environment and other people. Ibig sabihin sa psychopathic personality guys, you have a lack of conscience, wala ka ng konsensya sa sarili mo, hindi mo na makontrol yung sarili mo, wala ka ng pakialam sa ibang tao, hindi ka na naapektuhan sa feelings ng iba. That will be considered as a psychopathic personality. At karaniwan, meron dyan, ay mga youthful offender natin, o yung mga paulit-ulit na gumagawa ng crime na tinatawag natin, that will be an habitual criminals. This is a condition characterized by convulsive seizure and tendency to mental deterioration. Seizure may result to extreme loss of consciousness. During the attack, the person becomes muscularly rigid, respiration ceases, froth on the mouth, and tongue may be bitten. Epilepsy. Ito ay uri ng sakit na pag hindi mo na makontrol, hindi mo na ma-handle yung situation, no? Epilepsy talagang mag-aano ka na guys. Kung meron kasi mga ganyan sakit, no? Yan. Para maano lang, ibabait na lang yung dila mo para maano talaga, para makontrol ka yung mga may sakit na epilepsy. Types of epilepsy guys. Ito, grand mal. There is a complete loss of consciousness and general construction of the muscle. Pag grand mal guys, ito ay complete na, yung complete na consciousness mo, pag-iisip mo, hindi mo na alam nangyayari sa paligid mo, that consider as a grand mal. Pag petit mal naman guys, mild loss of consciousness and construction of muscle. Ibig sabihin, mild pa, hindi pa ganun kalala, no? Jacksonian type, localized construction of muscle with or without loss of consciousness. Localized construction, hindi may mga parte ng katawan mo na meron talaga yung muscle mo na hindi mo na makontrol because of the epilepsy, no?
Pero like mild, parang ito yung second, yung third no? Kahit pa paano meron, may mga ibang parte lang. Alcoholism. One of the most dangerous drugs, or not dangerous, but most common drugs that use of the person, o most addictive na ginagamit ng tao is alcoholism, o yung alcohol, no? Kahit saan ka pumunta na ibang bansa, guys, may alak, no? Yan nga yung most dominant pagdating sa iba't ibang bansa. Kasi kung may alak, may balak. Tama ba? This is a form of vice causing mental disturbance. It's a condition wherein a person is under the influence of intoxicating liquor of alcohol. His physical condition and behavior has been modified to a certain extent by the effect of alcohol. Kapag kayo'y nakakainom ng mga alak na yan, mga alcohol na yan, there's a chances na makakommit din kayo ng crime. And there's also a chances na kayo ay mabiktima ng crime na tinatawag natin, no? Kapag hindi nyo na alam ang nangyayari sa paligid niyo, kapag hindi nyo na alam kung paano kontrolin yung sarili niyo, baka kayo mismo sa sarili niyo ay makakagawa kayo ng crime. For example, lasing na lasing ka na nga, nagmamaneho ka pa, nakadamay ka pa ng ibang tao, no? Imbes na ikaw na lang yung damay mo na lang yung sarili mo, dinamay mo pa yung ibang tao sa kagaguhan mo, no? Kaya make sure, guys, kapag kayo nakainom, huwag na kayo mag-drive, no? Make sure na magpahinga muna kayo bago kayo umalis para hindi kayo mapahamak din. We have drug addiction. Drug addiction is very common to our country. Kaya nga grabe yung drug campaign ng ating President Duterte nang siya ay pumasok, no? Diba? Ayaw niyo sa bato. Kung ayaw niyo sa bato, iwasan niyo si bato. No? Yung nakalagay doon sa campaign dati ng ating President Duterte, no? Kasi si Bato de la Rosa ang unang naging PNP chief niya sa katungkulan niya. Talagang pag ayaw mo ng Bato, gustuhin mo si Bato, no? Dapat yung mga ganun. It's the state of periodic of chronic intoxication produced by the repeated consumption of natural synthetic drugs. The vice is punishable by the Revised Penal Code and the Dangerous Drug Act. Meron tayong hiwalay na batas sa Dangerous Drug Act, guys, of 2002. Or RA, Republic Act 9165. An act addict may commit a crime against property once he has no more money to buy drugs. Yes, guys. Ang isang taong addict, kapag ito'y addict talaga, hindi niya na makontrol yung kanyang sarili, gagawa siya ng paraan para maghanap ng pera upang matustusan ang kanyang pangangailangan mental, no? Pangangailangan sa sarili niya na sa sobrang sabog niya, gusto niya pang maging sabog, no? Bitin, kumbaga. Kaya gagawa ng crime yan. Magbebenta-benta na kung ano-anong alahas, magbebenta-benta na kung ano-anong gamit para masurvive niya lang na makahit-hit siya o makagamit siya ng droga na tinatawag natin. An addict during withdrawal symptoms may commit a violent crimes and commit suicide due to extreme suffering. Ang isang addict, guys, kapag pag nirehabilitate mo to nang walang tamang proseso o iniwasan niya kaagad, no? Pilit mong pinapaiwas sa kanya yung drugs, papasok yung withdrawal syndrome na tinatawag natin. Etong withdrawal symptoms na to, guys, ito yung nagiging dahilan kung bakit ang tao o bakit isang drug addict ay mas nakakagawa ng crime. Kasi hindi niya na makontrol ang sarili niya, hindi niya na makontrol ang pangangailangan ng katawan niya, kaya siya nakakagawa ng crime. At ito rin, guys, ang nagsisilbing dahilan para makapag-commit siya ng suicide kasi hindi na natustusan ang kanyang pangangailangang katawan yung sa drug addicts na yan, no? Yan ang resulta ng pagiging addict sa bato. Kaya, guys, make it sure to yourself na huwag kayong gagaya sa mga ganyan, no? Okay, guys, ikat ko lang muna dito. Hindi, tuloy na natin. Konti na lang din naman. Okay, sociological causes of crime. Ano ba yung mga sociological causes of crime? Lack of parental guidance. Much of our life is influenced by the type of the parent we have. Ito, guys, nakaka-apekto rin sa buhay ng tao o buhay ng isang kabataan kung ikaw ay hindi sapat o hindi sapat ang pag-aalaga sa iyo ng mga magulang mo, no? Meron kasi ang ating mga magulang ay isa sa mga ehemplo kung bakit ang isang tao o bakit ang isang bata ay nauhubog, no? Kaya kung hindi maganda ang pagpapalaki sa iyo, they will be reflect to yourself in the future.
Nagre-reflect to sa'yo guys, kung pinalaki ka ng bastos, lalaki kang bastos. Kung pinalaki kang mabuti, lalaki kang mabuti. Pero depende sa tao kung paano nyo i-handle yung situation. Kasi merong mga bata na lumaki nga sila sa ganung lugar, pero mabuting tao naman sila. Experience proves that many parents lack of control over their children through ignorance, severity, carelessness, and indifference. Isang magulang na walang experience pagdating sa pagiging magulang, they can affect, no? Magkakaroon ng epekto to pagdating sa bata. Kaya make it sure guys, kayo, lalo na kayo, mga bata pa kayo, ay talagang piliin nyo dapat piliin nyo o alamin nyo na gusto yung mga action na gagawin ninyo. The broken homes and family. A family is homogeneous, unified and intimate social group wherein children have their initial experience with other, receive protection, normal instruction, and basic physical and emotional satisfaction. Diba? Pag nasabi natin broken family o broken homes, may hiwalay ang nanay, hiwalay ang tatay, yan, mga broken homes yan guys, mga broken family. Pero hindi naman guys, ibig sabihin, we considered also, if magkakasama nga kayo sa bahay, pero hindi naman kayo nagpapansinan, no? Hindi naman magkaayos ang iyong magulang, they will consider as a broken homes, no? Hindi naman ibig sabihin na wala si tatay, wala si nanay, broken homes kagad yun. Yes, broken homes yung guys. Pero hindi rin naman ibig sabihin na nandyan si nanay, si tatay sa loob ng inyong tahanan, pero kayo naman hindi nagpapansinan, there will be considered also a broken homes. Kapag ganyan guys, mag-usap-usap kayo, kausapin mo si nanay, si tatay, ano bang problema? Bakit ba bilis na magtulong-tulong tayo, parang nagkakalayo-layo tayo, no? Kasi hindi lahat ng buo ay tinatawag na buong pamilya, no? Minsan sila pa nga yung watak-watak talaga, di ba? Enduring status of neighborhood. The resident in slum or impoverished areas will lower the social status of the child. They are generally congested, have more than the average number of cheap amusement places, have few recreational facilities. As a rule, people are influenced by this surrounding and often get in trouble. Ang isang tao nakakagawa ng crime because his environment, because sa kinalakihan niya, because sa mga kaibigan na nakasama niya, no? Yan guys, yan, kung ikaw ay lumaki sa mabuting pamilya at lumaki ka sa magandang lugar at lumaki ka sa mga mabubuting tao sa paligid mo, ikaw ay isang magiging mabuting tao din. Pero kung lumaki ka, ito nga yung epekto na tinatawag natin, di ba? The social learning theory. Natututo kayo guys sa mga bagay sa paligid niyo. Yan. Kaya kayo ay nagiging criminal pagdating ng panahon, no? Kaya make it sure to know to handle yourself. Lumaki din ako sa slum area guys. Lumaki din ako sa mga ganyang bagay, sa bukid. Tumira din ako sa bukid, tumira ako sa kung saan. An example of broken family, but also kahit ganun ako, ginawa ko yung pamamaraan ko upang mapabuti yung sarili ko. Kaya guys, kapag kayo ganyan, pabutihin nyo rin yung sarili nyo. Hindi yung pamilya nyo ang husga sa inyo pagdating ng panahon, no? Huwag kayo magpa-epekto sa pamilya nyo kung kahit broken family kayo. Hayaan nyo, patunayan nyo sa kanila na kaya nyo. Patunayan nyo sa kanila na kahit ganyan kayo mahal ko kayo. Pero papatunayan ko sa inyo na kaya kong bumuo ng pamilya ko, ng sarili ko, nang hindi ako umaasa sa inyo. No? Hindi ko kayo tutularan, kumbaga ganun. Kasi nagkamali na sila guys. Tandaan nyo, hindi matutumbasan o hindi magiging tama ang mali, di ba? Kahit anong gawin mo sa mali ay hindi na magiging tama. Pero kaya namang pigilan yung mali na nagawa mo, di ba? Okay? Bad association with criminal groups. The old adage that one bad apple will spoil a barrel of good ones, unfortunately holds true. Yes, totoo. To great degree among people. Experience shows that the influence of few bad ones is more often felt than the opposite influence of few good companies. Ibig sabihin dito guys, kapag ang isang grupo nahaluan ng bulok na kamatis, isang masamang bunga, lahat yang madadamay. Diba? Yan lang ang pinaka-ibig sabihin niya. Kaya make sure guys, kapag mayroong bulok sa grupo nyo, payuhan nyo na kagad para hindi na kayo madamay. No? Kumbaga, siya yung payuhan nyo, hindi kayo yung magpadamay sa kanya. Okay? Lack of recreational facilities for prosperous use of leisure time. We may not have hobbies to occupy leisure time.
As a result, our time is sometimes spent on illegal ways. It is a true that an idle mind is the devil workshop. Yan guys, dapat because nga daw sa lack of activities, lalo na ngayon guys, we are here in pandemic. We are here right now in a global pandemic, hindi lang sa bansa natin kundi sa buong mundo. Yung mga recreational activities, usually nga guys, kapag nasa criminology kayo, dapat na ngayon intrams yun na, nag-ano na kayo sa sa Cubs of Indang, meron na kayong mga ginagawang activities na kinkos o sports, pwede na kayo sumali sa mga sports activities. Yan. Para in order to become a good, para kayo ay mahasa ng gusto o ma-feel nyo naman yung college na hindi naman laging na hindi na pag-aaral, na kung may balance din, di ba? May balance din na tinatawag natin. Lack employment, poverty. Lack of employment gives us too much leisure time, leads us to poverty, loss of self-respect, which may lead us to crime. Ibig sabihin guys, kapag konti ang trabaho, kapag walang trabaho, lalo na ngayon guys, pandemic, di ba? Mas marami talaga ang nawalan ng trabaho. At as a result, mas marami din gumawa ng crime na tinatawag natin. Because nga sa gutom, pag kumakalam ng sikmura ng isang tao guys, lalo na pag wala itong trabaho, o wala siyang paraan kung paano maghanap ng trabaho, that will be considered na gumawa siya ng paraan. It's either mabuti o masama para mabuhay lang sa mundo. Okay? All-day poverty itself is not the cause of crime. It is true that it may set up demands and situation that can be satisfied only by larceny, illegal occupation, and drunkenness. Kaya nagiging masama ang tao, kaya nagiging masama ang impluensya ng ating paligid ay because of this poverty, sa kahirapan. No? Mahirap na nga na walang pa ng trabaho. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit ang isang tao nakakagawa ng crime na tinatawag natin. Thank you. Yan guys, natapos tayo, di ba? Mabilis lang. Pero alam ko, 1 oras kalahati na to yata. Yan guys, yan, lagi yung pag-aralan ng ating notes, and also, lagi lang kayo watch ng aking video presentation guys, para meron kayong idea at may masagot din naman kayo sa akin, no? Okay, check ko. Wait lang.